Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Damang-dama ko ang bawat bagsak ng magaan ninyong kamay sa mukha ko. Pati ang madalas na pananabunot ninyo sa buhok ko. Pero lahat ng yun, tiniis ko dahil may maganda akong layunin. Lahat handa ko tanggapin. Kahit araw-araw ninyo ko saktan, kahit alilain ninyo ng gusto, kahit basaan ko tratuhin! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Basahan Kung Tratuhin. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. Nako, tamang-tama ang dating mo, Agnes. Talaga po, Aling Bestra? O ilang araw na nga ako naghahanap ng katulong sa mga paninda ko. Kasi ba naman si Dalmacia nagkaroon ng bigla ang problema at humingi muna ng bakasyon. Kahit po ilang araw lang, okay na po yun sa akin. Para meron na po kaming panggastos sa pagkain. Aba, kung ganun ayos naman pala. Kasi Agnes, hindi ko lang sigurado kung kailan babalik si Dalmacia. Kaya, pansamantala, ikaw muna ang pumalit sa kanya. Wow, ate! May mga dala kang dilata! Meron na tayong pangulam! Kasi nakadilihensya ang ate, Buboy. Talaga? Sana lang yung ganun, Parang di tayo nagugutom. Pasalamat nga tayo dahil sinwerte ang ate. Kasi nangangailangan ng katulong si Aling Bestra doon sa mga paninda niya. Nakapag-extra ako. Kailan ka ulit dun babalik? Yun lang, walang kasiguraduhan. May dati na kasi siyang katulong. Kaso umabsent daw dahil merong emergency. Pero babalik agad. Kaya maghintay na lang ako. Ganun ba? Sayang naman. Huwag kang mag-alala, Buboy. Dahil hindi naman ako tumitigil sa paghahanap ng mapapasukan trabaho. Siguro, kung buhay pa ang inay, hindi tayo mahihirapan. At kung hindi nagkasakit ang itay, wala tayong magiging problema. Buboy, ang itay nga pala. Kanina antay siya sa kwarto. Parang masama yung pakiramdam niya. Nakakaawa naman ang itay. Masyado siyang pinahihirapan ng sakit niya. Tapos, hindi pa natin masuportahan yung gamot niya.
May bumagsak sa silid! Baka ang itay! Ay, halika Buboy, tignan natin! Oo, ate! Hindi! Itay! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Huwag mo akong alalahanin. Lagi naman kayong ganyan. Paano namin kayo hindi aalalahanin? Madalas kayong nahihilo, kaya nga bumabagsak kayo. Kala po namin ni ate kung paano na po kayo. Pasensya na kayo, mga anak. Siguro, kaya malimit kayong nahihilo dahil sa sakit po ninyong diabetes. Maaari, Gusto ko po sanang maipa-confine kayo kaso naiintindihan ko, anak. Wala akong hinanakit. Mahirap lang tayo eh. Alam ko ang problema. Ano ka mo, Agnes? Oo, Lily. Mag-a-apply akong waitress sa restaurant ni Ma'am Patricia. Si Mrs. Javier? Doon ka magtatrabaho? Oo naman. Naku, Agnes! Balitang-balita na masungit ang babaeng yun. At walang nagtatagal na serbidora. Depende naman siguro. Kapag maayos ang serbisyo mo, walang magiging problema. Sinasabi ko lang sa'yo yung mga naririnig ko. Salamat, Lily. Pero, wag muna natin siyang husgahan. Tignan natin kung ano talaga ang tunay niyang pagkatao. Sigurado ka bang kaya mo ang trabaho bilang waitress? Opo, ma'am. Sanay naman po ako sa trabaho. Bueno, sa totoo lang, talaga nangangailangan ako. Dahil yung isa kong waitress na si Dorothy, masyado maharot. At ayokong hinaharot ang kaibigan kong si Melvin. Ako, ma, wala po kayong magiging problema sa akin. Mabuti na rin magkaintindihan tayo. Kailan ka raw magsisimula? Bukas na. Pero balitang-balita na mabagsik si Mrs. Xavier. Wala akong mapagpipilian, James. Kailangan kong kumayod para may bili ko ng gamot ang itay. Nakakuha ka na pala ng kapalit ni Dorothy. Oo. Kaya ikaw, ingat ka. Ayokong kinakalantari mo mga waitress ko. Lalaki tayo. Well, dadagdagan ko ang binibigay ko sa'yo. Gagawin ko 3,000. Basta't wag mo ako niloloko. Natural. Ikaw ang love ko. Bakit walang kiss? Wala pa naman sa kamay ko ang pera. Ikaw talaga, sigurista kang kumag ka. Money down muna. Okay. Ayan, 3,000 piso. Maliwanag yan. Halika. At patintigin kita ng walang puknat na halika. Melvin! Oh.
Sige lang mga tropa. Sky's the limit tayo. Melvin, alam mo, bilib kami sa'yo. Ikaw na maging macho guwapito. Ayos ba? Balbas sarado pa to, kaya kiliting-kiliti si Patricia kapag binabanat ako ng romansang makapigil hininga. Kami kaya? Kailan kaya kami magkakaroon ng sugar maming tulad ng matrona mo? Nasa diskarte yan mga pre. Hindi natin kaya tong si Melvin. Bukod sa may angas na, mas kulado pa. Huwag na nga kayong mainggit sa akin. Uminom na lang tayo. Maraming pulutan, no? Sisig, krisipata, at chicharong bulaklak. Ang sarap! Pulutan pa lang, mag-i-enjoy na ako ng todo sa pag-inom. Basta si Melvin, ayos na ayos. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aba, si Agnes itong dumarating ah. Teka nga, kakausapin kong best friend ko. Agnes! Agnes! Oh, Lily, ikaw pala. Papasok ka na ba? Oo, nagmamadali nga ako. Alam mo namang istrikto at mabagsik ang amo ko. Ikaw naman kasi kung bakit doon ka pa nagpresentang waitress sa restaurant ni Aling Patricia. Kapit sa patalim na ako. May sakit ang itay. Kailangan ng suporta ng gamot. Saludo ako sa'yo, Agnes. Ibang klase ka. Dahil sa iyong ama, sobra-sobrang pagsasakripisyo mo. Dapat lang naman, hindi ba? Ang magulang, inaalagaan, pinagsisilbihan ng kanyang mga anak. Dahil kung hindi ito gagawin ng anak sa magulang, sino pang ibang maaasahan? Alam nga namang umasa tayo sa ibang tao, lalo na't hindi natin sila kadugo o kamag-anak man lang, di ba? May katwiran ka. Kaya nga, ang daming bumibilib sa'yo. Kasi bibihirang katulad mong anak na mapagmahal sa magulang. Marami nga tayo nababalita ang mga anak pang siyang nagtatakwil at nagpapabaya sa kanilang mga magulang. Anong klaseng mga anak naman yung ganun? Hindi pa nila naisip na once na tumanda sila, baka ganun rin ang gawin sa kanila ng kanilang magiging mga anak? Nabitawan ko yung plato at pasong isa-serve ko. Lagot. Ha? Ano ba yan? Ano yung narinig ko? Ha? Ma'am Patricia. Naku naman, Agnes! Ano ka ba? Puro na lang ba perwisyo ang gagawin mo sa mga gamit ko? Ha? Halika nga dito. Aray ko po! Opo ko po, ma'am! Ikaw, lahat ng nababagsak mo dito, ibabawas ko dyan sa sweldo mo! Lintik ka! Opo! Eh kung araw-araw ka magbabasag ng mga gamit ko, wala kang susweldohin pagdating ng katapusan ng buwan! Agnes, Itay, kayo po pala. Bakit po? May kailangan po kayo? Ano pong ipapagawa ninyo? umiiyak ka ba? Hindi ho. Bakit naman po ko iiyak? Anak, huwag ka na sanang magkaila. Itay, Nahihirapan ka sa trabaho mo sa pagiging isang waitress. Anak, kung sakaling mabigat para sa iyo, tumigil ka na. Huwag mo nang isakripisyo ang sarili mo nang dahil sa akin. huwag ninyong akong alalahanin, Itay. Itay, kaya ko naman lahat ng to. Kaya mo. Yan ang naririnig ko sa iyo.
Pero anak, damang-dama ko ang paghihirap ng kalooban mo. Damang-dama ko. Kaya ako itong labis-labis na nahihirapan. Itay, gagawin ko po ang lahat para sa inyong dalawa ng kapatid ko. Hindi ko iindahin na lahat ng paghihirap. Dahil kasiyahan na para sa akin ang mapaglingkuran ko kayong dalawa ni Buboy. Ano ang gagawin ni Agnes? Manaig kaya ang paghahabag sa sarili o sa kanyang ama? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Ian Miranda, Lionel Benjamin, Chiquit Amor, Ben Mercado, Lester Liwanag, Susan Robles bilang Patricia, Lloyd Cruz sa mapaghamong papel ni Melvin, at Regine Castillo sa mahalagang papel ni Agnes. Special Sound Effects Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Katulong sa produksyon si Anjing Cruz. Ito'y mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales. At sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Basahan kung tratuhin. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Damang-dama ko ang bawat bagsak ng magaan ninyong kamay sa mukha ko. Pati ang madalas na pananabunot ninyo sa buhok ko. Pero lahat ng yun, tiniis ko dahil may maganda akong layunin. Lahat handa ko tanggapin. Kahit araw-araw ninyo ko saktan, kahit alilain ninyo ng gusto, kahit basahan ko tratuhin! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Basahan Kong Tratuhin. Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako ang Bukas. Sabihin mo sa akin kung nahihirapan ka. Huwag mo akong alalahanin. Tay, gusto ko pong makatulong. Alam kong nahihirapan din kayo sa sakit ninyo. Kaya kahit papaano, gusto ko pong kumita para lang may pambili kayo ng gamot. Anak, nakapagpapataba ng puso na ginagawa mong lahat ng yan para sa akin. Pero, nagdurog mo naman ang puso ko kung makikita kong magdurusa ka lang dahil sa akin. Makakaya ko pa naman po ang lahat. Matanda na ako, anak. Natural lang sa isang gaya kong magkasakit, magka-depresya. Tinatanggap ko yon at wala akong hinanakit sa'yo. Kung sakaling hindi mo ko maipagamot o maibili man lang ng gamot, naunawaan ko. Dahil alam kong kalagayan natin. Mahirap tayo. Katunayan, nagdidepende na lang tayo sa tulong na ibang nagmamalasakit. Kaya tayo nakakaraos sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Itay, malakas naman po ako. Maaari pong kumita sa paghahanap buhay. Kaya nga tinitiis ko rin po ang hirap ng pagiging isang waitress. Basta magkapera lang. Basta may bili lang ng gamot ninyo. Makakaraos naman po tayo kahit papaano. Hindi balihong isang kahigisang tuka tayo. Basta ang mahalaga, andyan kayo. Nasusuportahan ng gamot. Nakakasama namin ni Buboy. Tay, mahal namin kayo. Mahal na mahal. Mahal na mahal ko rin kayong mga anak mo. Ang totoo, kung wala lang ako sa ganitong kalagayan, sisikapin kong maitagbuhin kayong magkapatid, mapag-aral, at mabigyan ng magandang kinabukasan. Dahil yun ang tungkulin ng isang magulang sa kanyang mga anak. Narito na tayo sa puntod ng iyong inay. Salamat sa pagsama mo, James. Kasi naman, wala kang makakasama. Ayoko kasing maiwan si Itay ng mag-isa sa kalagayan niya. Kaya pinabantayan ko na lang siya kay Buboy. Tama rin naman. Sandali lang. Sisindihan ko itong kandilang dala ko para kay Inay. Sige, ito ang lighter. Ayan. Thank you. Inay, 7 taon na po nang mamatay kayo. Hindi kami nakakalimot. Kaya lang, mahina po si Itay. Hindi ko na muna siya isinama. Andun nga sa bahay si Buboy para alagaan siya. Inay, miss na miss ko na po kayo. Sobra. Ang hirap po talaga kapag walang isang ina. Di tulad nung buhay pa po kayo. Kahit papano, lagi po tayong masaya. Nagdadamayan. Kahit simpleng buhay lang. Maski wala tayong masarap na pagkain. Basta ang importante, sama-sama po tayo. Hinahanap-hanap ko po yun.
Sana buhay po kayo at kapiling namin. Lapis-lapis po ang aming pangungulila sa inyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sandali, pwede ka bang maabala? Sorry, Melvin, ha? Pero marami pa akong dapat asikasuhin. Iniiwasan mo yata ako. Napapasin ko yan. Sige, maiwan na kita. May gagawin pa ako. Mailap ka, Agnes. Pero may araw ka rin. Makikita mo. Agnes! Agnes! Halika nga rito! Nariyan na po! Bakit po, ma'am? Aray ko ba? Bakit ba ninyo ako sinampal? Maliwanag ang sinabi ko sa'yo, hindi ba? Huwag niyong pakikialaman si Melvin. Lover ko siya. Sa akin lang siya. Hindi porke kasing edad lang niyo siya. At matanda ako sa kanya, kaya niyo siya gagawin sa akin. Wala kayong mga pera. Hindi kayo papatulan ni Melvin. Ma'am, ang totoo po, iniiwasan ko nga po siya. Anong iniiwasan? Pwede ba wag mo kong gawing tanga? Alam ko yata ang buong istorya. Si Melvin mismo ang nagtapat sa akin. Panay ang pa-charming mo sa kanya. Kaso, hindi kanya pinapansin. Hindi po totoo yan. Hindi. Kapag hindi mo tinigilan si Melvin, masisisanti ka! Naku! Kung ako nasa katayuan mo, inginudngud ko na sa semento mukha ng amo mo. Lily. Ay, tinan mo yan, oh! Lagi ka nalang sinasaktan. Ayan, may pasaka ngayon sa mukha mo dahil matindi ang pagkakasampal sa'yo. Kaya ko pa naman tiisin lahat ng to. Eh, bakit naman kasi? Hindi ka nalang maghanap ng ibang mapapasukan. Sa panahon ngayon, napakahirap, Lily. Lalo pat wala naman akong natapos. High school lang. Hindi nga ako nakagraduate dahil namatay ang inay. Ay, nako. Palibhas ha, super bait ka. Kaya ginaganyan ka ng amo mo. Lily. Pero dapat matuto ka rin lumaban. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tama si Lily. Pati ba naman ikaw, James? Kung makakaharap ko lang ang Melvin na yun, susungal-ngaling ko siya. Huwag kang makisali sa gulo. Kaso maling-mali naman ang sinusumbong niya sa sugar mommy niya. Ikaw tuloy itong napapahamak. Ang importante, alam ng Diyos ang totoo. Ano ka ba? Kakukuha mo lang sa akin ng 5,000 ng isang araw, ah. Dahil may sakit ka mo nanay mo sa probinsya, kaya binigyan kita. Tapos, eto ka na naman, humihingi ng 4,000. Love,
Kulang kasi yung naipadala ko sa amin. Kahit probinsya yun, magastos din sa pagpapagamot at pagpapakonfine sa ospital. Melvin, mamaya kung ano na yan. Kailan na ba ako nakitang may ibang babae? Kahit nga tinutokso ako, hindi sila umubra. Kasi ikaw ang mahal ko. Totoo yan. Totoong totoo. Ano ba? Nakikiliti ako kapag hinahalikan mo ako sa tenga. Tama na. Alam ko namang gustong-gusto mong ginagawa ko. Oh, sige na. Bibigyan kita ng perang kailangan mo. Champion ka talaga. Pero... Oh, may pero pa? Siyempre, sa isang kondisyon. Ano namang kondisyon ito? Mag-overnight ka dito. Gusto kong matulog ngayong gabi na katabi ka. Nakakulong ako sa mga bisig mo. At syempre, pinaliliguan mo rin ng halik ang buong katawan ko. Alam ko ang trip mo, kaya ibibigay ko. Binusog mo na naman pala si Patty Liver eh. Sino ang Patty Liver yun? O, hindi yung matronang patay na patay dito sa BFF natin. Sakay ko na. Mga tol, kailangan lang ng matinding karinyo kahit nasusuka ko. Dahil malaking pera naman ang kapalit. Ang bilis mo ang gumawa ng pera eh. Ako pa! Pero pare, ano na nga palang balita doon sa kinikwento mong magandang chicks na serbedora ni Mang Patty Liver? Andun pa rin. Mailap pa rin eh. Baka dyan ka na masira. No. Hindi pwede. Hindi siya uubra sa akin. Gagawin ko ang lahat para mahulog siya sa aking mga kamay. Oo. There? Maghintay lang kayo. 2 months, pre? Tagal nun Huh? Dapat 2 weeks lang. Mapabagsak mo na ang bataan. Oh, galing mo naman. Bakit konti lang ang sinasahod mo, ate? Kasi nga, magkaminsan, may mga nababasag kaming gamit. Yun, pinabawas sahod namin. Ay, ganun ba? Oo, buboy. Kaso, kahit anong pag-iingat naman ang gawin namin, kuminsan, nabibitawan namin ng plato, baso, dahil nga madulas. Mahirap palang trabaho mo, ate. Waitress! Waitress, halika nga! Bakit po? Ano ba ito sinerve mo sa pagkain ko? Ay, ano, may ipis? Buisit. Sino kakain yan? Ang dumi pala dito sa restaurant nyo eh. Hanggang saan ang gagawing pagsasakripisyo ni Agnes? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Ian Miranda, Lionel Benjamin, Chiquit Amor, Ben Mercado, Phil Cruz, Lester Liwanag, Susan Robles bilang Patricia, Lloyd Cruz sa mapaghamong papel ni Melvin, at si Regine Castillo sa mahalagang papel ni Agnes. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia.
sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Katulong sa produksyon si Anching Cruz. Ito'y mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Basahan kung tratuhin. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Damang-dama ko ang bawat bagsak ng magaan ninyong kamay sa mukha ko. Pati ang madalas na pananabunot ninyo sa buhok ko. Pero lahat ng yun, tiniis ko dahil may maganda akong layunin. Lahat handa ko tanggapin. Kahit araw-araw ninyo ko saktan, kahit alilain ninyo ng gusto, kahit basahan ko tratuhin! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Basahan kung tratuhin. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Ako'y punong-puno na sa'yo, Agnes. Pinahiya mo ang restaurant ko. Biruin mo, magsaserve ka na merong ipis sa pagkain. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po kasi nakita. Bruha ka! Aray, ma'am! Pakataha mo! Kaya po! Halika nga dito. Mama po kayo sakit, ma'am. Sa nangyaring yun, maraming customer ang mawawala sa akin. Mantakin mo ang permisyong ginawa mo. Magpapasalin-salin sa bibig ng mga taong marumi restaurant ko nang dahil sa isang katulad mo. Ulang niyo. Buwisit ka, babae ka! Buwisit ka talaga! Buwisit! Mula ngayon, si Santi ka na! Narinig mo sinabi ko?
Lumayas ka! Lumayas ka! Ma'am! Awa naman po kayo sa akin! Nagdesisyon na ako! Parang awa na po ninyo. Parusahan na po ninyo ako. Bawasan niyo na po yung sahod ko. Huwag lang po ninyo ako tanggalin sa trabaho, ma'am. Maawa po kayo sa itay ko. Kailangan niya ng gamot, ma'am. Sige na po, Ma'am Patricia. Bigyan na po ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Ma'am, nagsusumama po ako sa inyo. Huwag po ninyo ako tanggalin sa trabaho. Parang awa na po ninyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit kailangan mong gawin yun? Ang magmakaawa ka pa ng husto? Mabuti na nga yung mawala ka na dun. Hindi mo ba ako naiintindihan, James? Kailangan ko ng trabaho. Hindi naman tao ang turing sa'yo ng amo mo. Bakit, Agnes? Dahil sinusweldohan ka, tama ba yung sinasaktan ka niya? Pagmamaltrato yun! Alam ko! Pero wala naman ako magagawa. Kailangan kong magtiis. Para kay Itay. Puro si Mang Kanor ang iniintindi mo. Buhay. Anak, kapag mabigat na ang iyong pinapasan, dapat ibaba mo ito para gumaan ang iyong pakiramdam. Itay. Hindi lingid sa aking kaalaman ang dinaranas mo sa kamay ng amo mo. Wala pong halaga sa akin yun. Dahil meron po akong layuning makatulong. Ako nakukonsensya, anak. Oh? Sa edad mong yan, dapat kasi nag-aaral ka pa. Dapat hindi ka pa namamasukan. Pero ano magagawa ko? Nagkasakit ako. Kaya sa halip na kong magtaguyod sa inyo ni Buboy, kayo pang mga anak ko ang gumagawa ng paraan para mabuhay ako. Alam naman po naming magkapatid na nagkadiferensya kayo.
Kaya hindi po kami naghahanap. Agnes, Itay, gagawin ko po ang lahat para matulungan kayo. Para magpagamot kayo. Dahil para sa akin, obligasyon ng isang anak na pagsilbihan ng isang magulang na may karamdaman. alam mo anak, hiyang-hiya ako sa iyo. Itay, Kasi napakabuti mo. Sa panahon ngayon, ilan pa ba mga anak na nakahandang magsakripisyo para sa kanilang mga magulang? Ilan pa kaya? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aba, Milagro. Wala kaya mga pasa ngayon. Lily, Ano kaya nakain ng amo mo? masaya lang lagi si Ma'am Patricia. Dahil sa kabit niyang callboy. Tumigil ka nga dyan. Baka mamaya marinig ka pa. Ay, bakit totoo naman Pinag-chismisan na nga siya dito sa lugar natin. Hayaan mo na siya. Ay, nako. Alam mo, sising alipin yan pag nagkataon. Bakit naman? Hindi naman siya tututuhanin ng bagets niyang lover. Sigurado, kinukwartahan lang siya ng Melvin na yun. Pagdating ng araw, iiwan din siya. Hello, Agnes. Wala kaya tang pasok ngayon? Wala nga. Kasi lumabas sila Ma'am Patricia at Melvin. Magsa-celebrate yata. Anniversary nila. Wow, may pa-anniversary pa sila. Hayaan mo na sila. O tayo. Kailan ba tayo lalabas? Naiinip na nga ako eh. Puro ka lang naman pangako. Saka na yun. O sige na. Teka. Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Ano yun? Boring ba akong kausap? Hindi naman. Kaso, iniisip ko lang mahaba-haba ng usapan natin. Yung cellphone ang gamit mo. No problem, Agnes. Naka-unlicol naman ako. Totoo? Oo, Okay lang naman pala eh. sinabi mo pa. Kaya lang, paano naman tayo? Buti pa yung mamot ang boyfriend niya. Panay yung date. Niinggit ka naman. Siyempre. Kailan naman tayo pwedeng lumabas? Mamasyal, manood ng sine. James, huwag kang mag-isip ng mapagkakagastusan. Dapat sa tulad natin nag-iipon. Ano naman ang bentahe ng pagdidate? Di naman kaya tayo mayaman. Sa bagay, may katwiran ka. Tulad ko, ang priority ko, may pera kami. Para sa gamot ng itay at pambili ng makakain. Naiintindihan naman kita. Parang gina-joke lang naman kita eh. Sinusubukan mo pa ako, no? Kung makakalusot. Loko-loko. Alam ko naman ang patakaran mo at ang pagdidisiplina mo sa sarili mo. Kaya nga, proud na proud ako na ikaw ang girlfriend ko. Siguradong dito siya dadaan. Off na siya. Heto na nga si Agnes. Pagkakataon ko na. Hindi niya ako pwedeng iwasan. Agnes! Melvin? Huwag mo akong iwasan. Baka magsumbong ako kay Patricia. Puro naman mga kasinungalingan sinasabi mo kay ma'am. Kaya tuloy ako napapagalitan. Maging maamo at mabait ka sa akin para wala kang maging problema. Wala akong panahon makipag-usap sa isang lalaking walang kwenta. Diyan ka na nga. Teka, sandali! Ano ba?
Bitiwan mo ako! Tuturuan kita ng leksyon para maging maamo ka na sa akin. Hayop ka! Saklarap! Tulungan niyo ako! Ah! Mapapahama kaya si Agnes sa kamay ni Melvin? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, mga nagsiganap ay sina Ian Miranda, Lionel Benjamin, Chiquit Amor, Ben Mercado, Phil Cruz, Lester Liwanag, Susan Robles bilang Patricia, Lloyd Cruz sa mapaghamong papel ni Melvin, at si Regine Castillo sa mahalagang papel ni Agnes. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Sanonga, superbisyong teknikal ni Eric Lucero, katulong sa produksyon si Anching Cruz. Ito'y mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang maiinit na kabanata ng kasaysayang ito. Basahan kung tratuhin. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Damang-dama ko ang bawat bagsak ng magaan ninyong kamay sa mukha ko. Pati ang madalas na pananabunot ninyo sa buhok ko. Pero lahat ng yun, tiniis ko dahil may maganda akong layunin. Lahat handa ko tanggapin. Kahit araw-araw ninyo ko saktan, kahit alilain ninyo ng gusto, kahit basahan ko tratuhin! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata
ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Basahan Kong Tratuhin. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako. Ang Bukas. Susunduin ko si Agnes. Kaso, late na ata ako sa usapan namin. Hindi bale. Basta ang importante, dumating ako. Mahal ko ang girlfriend ko at hindi ko siya magagawang pabayaan. Buhay ko man ay handa ko rin ibigay para sa kanya. Magiging akin ka ngayong gabi. Sa ayaw at sa gusto mo. Bitiwan mo siya! Huwag kang makialam! Ako ang harapin mo! Tarantado ka! Hayop ka! James, mag-iingat ka! Ako na bahala dito! Kakain ka ng alikabok sa lupa! Tay, bakit hindi pa po kayo natutulog? Hinihintay ko pa ang ate Agnes mo eh. Baka po nag-overtime. Kagabi nang gusto si ate. Sige na, Boboy. Mauna ka na. Matulog ka na. Pareho naman po tayong hindi pa inaantok. Kaya, nasama ko na rin po kayo sa paghihintay kay ate Agnes. Ayan. Aray. Teka, dahan-dahan lang. Ginagamot ko na nga mga pasamo. Tama na siguro yan. Pero, totoo ba yung sinasabi mo? Na pinagseselosan ka ng lalaking yon dahil dinidikit ang ka ni Agnes? Ganoon na nga. Kaya nung nakita ko, binugbog ako. Malaking tao pala kaya wala akong nagawa. Hayop na Agnes na yon. Salot pala siya. Humanda siya sa akin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako. Ang Bukas. Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Ikaw nga ang intindi ko eh. Ano bang masakit sa'yo? Wala to, Agnes. Ang mahalaga, naipagtanggol kita sa walang hiyang syota ng amo mo. James, maraming salamat sa'yo. Hindi talaga mapagkakatiwalaan yung mga callboy. Huwag naman nating lahatin. Meron pa ring mababait na gaya nila. Kung sa bagay. Sana magsilbing aral na yung nangyaring yun kay Melvin. Duda ako. Matagal ka nang pinagnanasaan ng lalaking yun. Naghintay lang ng pagkakataong maisahan ka. Mabuti na lang at tamang-tama ang pagdating mo. Siyempre naman. Love kaya kita. At hinding-hindi ko magagawang pabayaan ka. Ang dami ko ng utang na loob sa'yo. Huwag mong intindihin yun. Ang inaalala ko lang, siguradong magsusumbong sa amo mo ang kumag na yun. At malamang baliktarin pa ang kwento at ikaw pa ang ipahamak.
yan. Dapat talaga ng patinanggal na kitang hoyop ka! Aray ko! Di kita tatantanan ngayon para maiganti ko si Melvin sa ginawa ng lalaki mo! Wala naman po kasalanan si James eh! Ma'am, magkapaliwanag po ako! Maldita ka talaga! Maldita! Ma'am! Tama! Ma'am, po kayo sa akin! Si Melvin ang may kasalanan! Si Melvin! At si Melvin pa yung papahamak mo sa akin? Sa tingin mo, paniniwalaan kita, ha? Hindi ko na po hangad na paniwalaan ninyo ako. Pero hindi ako nagsisinungaling. Inabangan ako ni Melvin. Pinagtangkaan ng masama. Mabuti na lang at dumating si James at nailigtas ako. Sinungaling! Nagsasabi po ako ng totoo. Katotohanan ng mga naririnig ninyo. Sinungaling ka! Ang totoo ha, inaakit mo si Melvin, kaso ayaw kang patulan ng boyfriend ko! Kakamali kayo. Aminin mo na ang totoo! Matagal ka na may gusto kay Melvin ko! Nirerespeto ko po yung relasyon nyo. Naiinggit ka sa akin dahil batang-bata pa nobyo ko. At magaling pa, karinyoso. Kaya gusto mo siya maagaw sa akin, di ba? Hindi totoo yung mga binibintang nyo. Anong hindi totoo? Iyan ang maliwanag na nakikita ko! Damang-dama ko ang bawat bagsak na magaan yung kamay sa mukha ko. Pati ang madalas na pananabunot niyo sa buhok ko. Pero lahat ng yun, tinitiis ko dahil may maganda akong layunin. Lahat, handa ko tanggapin. Kahit araw-araw niyo ko saktan, kahit alilain niyo ng gusto. Kahit basahan ko tratuhin. Ang dami mo bang sinasabi? Mula ngayon, pinal na ang desisyon kong ito. Ayoko na makita ka. Ma'am Patricia, Maski lumuhod ka pa sa harapan ko, hindi na pwede. Lumayas ka! Narinig mo sinabi ko? Sinisisanti na kita. Ayoko ng katulad mong waitress na magpapagulo lang sa relasyon namin ni Melvin. Ah! Ano ba iniintay mo? maawa na ba po kayo sa akin? Wala na ba po talaga akong ginagawang masama? Sinabi ko na lumayas ka na! Halika nga! Halika ka! Gusto mo pang kalad ka rin kita papalabas ang bahay ko, ha? Halika! Halika dito! Walang hiya ka? Ayoko sa tulad mong servidora! Madali kitang mapapalitan! Ngayon, itutulak kita dyan sa labas! Ah! Buisit! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Huwag mong masyadong damdamin ang nangyari. Siguro, kagustuhan na rin ng Diyos na umalis ka na doon. Para magwakas na rin ang paghihirap ng kalooban mo at hindi ka na nakakatikim ng sakit sa katawan. Kayo po ang inaalala ko. Hindi pa naman ganun kagrabe ang sakit ko, anak. Kaya lang, dapat masuportahan kayo ng gamot. Alam ko. Pero kung ganitong wala kang trabaho, di, magtitiis muna ako. Tay. Nauunawaan kong sitwasyon mo, anak. Kaya, wala kang dapat alalahanin sa akin. Wala dito. Ate! Ate, bakit? Ano hinahanap mo? Buboy, nawawala yung cellphone ko. Hindi ko naman yung pinapakailaman eh. Alam ko. Nakita mo ba? Wala, hindi ko nakapansin eh. Pero, tala mo yung kahapon ah. Ha? Sinabi mo pa nga, iti-text mo si James eh. Naalala ko na. Dala ko nga pala yung cellphone ko kahapon nung pumunta ako kina Ma'am Patricia. Baka nalaglag sa daan. Hindi. Natatandaan ko, hawak ko pa yun nang pumasok ako sa bahay ni Ma'am. Tapos, madali kong pinasok sa bulsa ng palda ko. Yun, baka doon mo naiwan. Maari, dahil kinaladkad ako ni Ma'am Patricia.
At hindi ko napansin na nalaglag dun yung cellphone ko. Ha? May sinasabi ka ba, ate? Ha? Wala. Hanapin ko na lang. Baka sakaling makita ko yung cellphone ko. Bibigyan mo ba ako ng perang kailangan ko o pupersahin pa kita? Sinasabi ko na sa'yo, hindi kita pwedeng bigyan dahil napakalaki ng halagang hinihingi mo. 20,000 lang, malaki na sa'yo. Sulit na sulit ka na nga sa ginagawa mong pakinabang sa katawan ko. Hayop ka? Iyan ang lagi mo sinusumbat sa akin? Kung alam ko lang na hinuhututan mo ako ng husto, sana noon pa, dinispatcha na kita. Maglalabas ka ba ng pera o gigripuhan kita sa tagiliran mo? Talim, Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Makuha ko lang ang salaping kailangan ko. Natalo ako sa sugal at dapat ko lang mabayaran ng pagkakautang ko. wala ka makukuha! Wala! Ganon? Ha? Pwes, humanda ka dahil napapaaga ang kamatayan mo! Wag! Ano ang mangyayari kay Patricia? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Ian Miranda, Lionel Benjamin, Chiquit Amor, Ben Mercado, Phil Cruz, Lester Liwanag, Susan Robles bilang Patricia, Lloyd Cruz sa mapaghamong papel ni Melvin, at Regine Castillo sa mahalagang papel ni Agnes. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Katulong sa produksyon si Anching Cruz. Ito'y mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Basahan kung tratuhin. Dito pa rin sa ating natatanging tunang May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Damang-dama ko ang bawat bagsak ng magaan ninyong kamay sa mukha ko. Pati ang madalas na pananabunot ninyo sa buhok ko. Pero lahat ng yun, tiniis ko dahil may maganda akong layunin. Lahat handa ko tanggapin. Kahit araw-araw ninyo ko saktan, kahit alilain ninyo ng gusto, kahit basahan ko tratuhin! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay
Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Basahan Kung Tratuhin. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Ninenervyos ako. Baka bigla akong itaboy ni Ma'am Patricia. Kaso, importante din sa akin yung cellphone ko. Bahala na. Kakatok ako. Si Ma'am Patricia ang sumisigaw na yun. Baka mayroong masamang nangyayari sa loob. Papasok na ako para masakluluhan siya. Tumigil ka sa kasisigaw mo! Kundi itutuso ko na sa katawan mo ang lansetang ito! Melvin, maawa ka! Ibigay mo ang kailangan ko! Ibigay mo! Melvin! Ano ginagawa mo kay Ma'am Patricia? Agnes! Agnes, tulungan mo ako! Hayop ka? Napakasama mo talaga. Bitiwan mo si Ma'am Patricia! Bitiwan mo siya! Agnes! Tigilan mo kakasundok sa akin, kundi ikaw ang madadali ko! Bitiwan mo sabi si Ma'am! Walang hiya ka! Bitiwan mo siya! Bibitawan ko si Patricia at ikaw ang haharapin ko! Agnes! Mag-iingat ka! May patalim siya! Hindi ako natatakot sa'yo! Ganon? Humanda ka! Kailangan makasibat na! Agnes! 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 At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang bukas. Lord, sobra po ako naging alipin ng laman. Dahil doon kung bakit pati kayo nakaligtaan ko na. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling dumalaw dito sa inyong tahanan. Marahil, ginusto po niyo maghanap ang lahat ng iyon para ako'y mamulat sa katotohanan. Sobra ako nagpakabaliw kay Melvin. Hanggang sa matuklasan ko ang panluloko niya sa akin. Kayo na rin po ang gumawa ng paraan para ang lahat ang ito'y maganap. Para ako'y matauhan. O Diyos ko. Labis-labis ang pagmamaltrato ko kay Agnes. Yung pala siya pa magliligtas sa aking buhay. Ang taong pinagmalupitan ko, hindi ko akalaing handa pala ako ipagtanggol at damayan.
Ang laki-laki na naging kasalanan ko kay Agnes. Kaya naman ngayon, handa na po akong magbago at iparamdam sa kanya ang walang hanggang pasasalamat at pagdamay sa naghihikaos niyong pamilya. Bigyan po niyo ako ng pagkakataong mapatunayan ko yun kay Agnes. Nagmamakaawa po ako sa inyo, Panginoon. Iligtas niyo siya sa bingit ng kamatayan. Tay, hindi pa rin po ba nagkakamali si ate? Tama ka, anak. Pero, tiniyak na ng doktor na ligtas na siya sa kapahamakan. Hindi po siya pinabayaan ni Jesus. Kasi po mabait si ate. Mabuti po siyang tao. Oo, anak. Sa kabila ng hindi magandang trato sa kanya ng amo niya, nagawa pa rin niyang isugal ang kanyang buhay para sa kaligtasan ni Ma'am Patricia. Wala pong katulad si Ate Agnes. Kaya naman, hindi rin siya pinabayaan ng Diyos. Agnes, kumusta ka na? Lily, Kasama ko rin si James. Agnes, magpagaling ka na. salamat. Alam mo, dahil sa pangyayari, biglang nagbago si Aling Patricia. Ligtas ba siya? Iniligtas mo siya. Si Melvin nagtangkang tumakas ng ibang lugar. Kaso nahuli rin siya. Nakulong na. Ang sama pala ng lalaking yun. Ngayon, bistado na siya ng amo mo. At nagkaroon na siya ng leksyon. Pinahanga mo nga kami. Kahit lagi kang sinasaktan ng amo mo. Nakukuha mo pa rin itaya ang buhay mo para lang sa kanya. Nangangailangan siya ng tulong. Kaya dapat lang saklolohan. Yung cellphone mo, nakita nga ni Aling Patricia. Naiwan mo nga raw. Nalaglag siguro nung araw na kinakaladkad ka niya. Kaya wala ka na dapat alalahanin doon. Si Pupoy. Ate Tay. Tatanawin kong napakalaking utang na loob ang ginawa mong ito sa amin, Ma'am Patricia. Maliit na bagay lang po yun, Mang Kanor. Ang tulungan kayong maipagamot at tustusan sa pag-aaral ng dalawa niyong anak. Maraming salamat po. Walang katapat na halaga ang ginawa ni Agnes na pagsaklolo sa akin. Nakita ko ang kabutihan ng kalooban niya. Kaya huwag niyo sana tatanggihan ang lahat ng tulong na ipagkakaloob ko sa inyong mag-ama. Ate, buti naman nakalabas ka na ng ospital. At wala tayong ginastos dahil sagot lahat ni Ma'am Patricia. Nakita po natin na mayroon din palang nakatagong kabutihan sa puso niya. Oo nga, ate. Akulain mo. Siya pa magpapaaral sa atin. Totoo? Oo. Oo, Agnes. Sinabi na yan ni Ma'am Patricia. Kaya hindi ka na magwe-waiter sa restaurant niya. Magko-concentrate ka sa iyong pag-aaral, pati itong si Buboy. Samantalahin ninyong pagkakataong merong nagmamagandang loob para sa inyong kinabukasan.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hoy, Melvin! May dalaw ka. Patricia? Naku, salamat naman at dinala mo ako dito sa piitan. Palabasin mo na ako dito. Iurang mo na yung demanda. Alam ko naman na mahal mo ako. Pumunta ako rito para checking nakakulong ka na at mabubulok dyan. Hayop ka! Gold digger! Ha? Walang kapatawaran ang ginawa mo. Pinagkatiwalaan kita. Ibinuhos ko ang lahat ng panahon at atensyon ko sa iyo. Pagkatapos ang lahat ng yon, pagtatangkaan mo pa ng masama ang buhay ko? Patawarin mo na ako, please. Kayong mga callboy, dapat kapag inalagaan, matutong magpahalaga sa taong nagbigay sa inyo na pagkakataon. Huwag kayo maging mapagsamantala. Dahil walang mabuting ibubunga ang lahat. Dapat magpasalamat kayo dahil merong nilalang na naghahangad na mabigyan kayo ng panibagong buhay. Pero hindi na mangyayari sa iyo yun. Dahil bibilang ka ng taon sa loob ng rest sa bakal na yan. At diyan ka na rin maghintay ng iyong kamatayan. Hayop! Manluloko! Gold digger! Patricia! Huwag kang umalis! Huwag mo akong talikuran, please! Magbalik ka dito, Patricia! Tulungan mo ako makalaya! Ayoko mabilanggo! Nagsisisi na ako, patawarin mo na ako! Patricia! Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon! Patricia! Patricia! Hindi po ninyo pagsasisihan yan. Tama ka, Agnes. Dahil ang tanging pinagsisihan ko ay ang ginawa kong pagmamaltrato sa iyo noon. Nakalipas na po yun, ma'am. Kalimutan na po natin. Agnes, sa panahon ng kagipitan, doon kita lubusan nakilala. Salamat. Salamat sa pagliligtas mo sa aking buhay. Ginawa ko lang po kung ano yung nararapat. Kaya naman, nakahanda rin akong tumbasan ang kabutihan mo. Halos sobra-sobra pa nga po yung naging kapalit nun. Wala akong hindi gagawin para sa iyong pamilya, Agnes. Ma'am Patricia? Nais kong masiguro na kayong mag-aama ay giginhawa. Sa ganong paraan ko lang mapapatunayan sa iyo na bukal sa kalooban ko ang aking pagsisisi at hangarin makatulong at mapagbayaran ang lahat ng nagawa ko sa iyong masama. Kung tutuusin, nag-uumpisa pa lang ako makaganti ng kabutihan sa ginawa mong kadakilaan, Agnes. At masaya akong gawin ito sa iyo at sa iyong pamilya. At pakatitiyakin ko na yun ang simulan yung mag-aama para harapin ang isang maayos at magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan ang aming itinampok na kasaysayan na alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang Basahan Kung Tratuhin. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina
Ian Miranda, Lionel Benjamin, Chiquit Amor, Ben Mercado, Phil Cruz, Lester Liwanag, Susan Robles bilang Patricia, Lloyd Cruz sa mapaghamong papel ni Melvin, at si Regine Castillo sa mahalagang papel na Agnes. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Katulong sa produksyon si Anching Cruz. Ito'y mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.